Ang katok ay dumating ng 2:07 ng madaling araw. Hindi ito magalang na katok. Hindi paumanhin sa abala na katok. Ito ang uri ng katok na may seryosong layunin. Matigas, paulit-ulit, ang uri na gumising sa iyo mula sa malalim na tulog at nagpapabilis ng tibok ng puso bago ka pa man lubusang magising. Ako ay gising na, siyempre. Gising na ako ng 3 oras, nakaupo sa dilim ng aking home office, nanonood sa security feed sa aking laptop, nahihintay sa eksaktong sandaling ito. Tumunog ang doorbell, pagkatapos ay mas maraming katok. Pulis, buksan mo. Izinara ko ang laptop. Izinilid ito sa nakatagong compartment sa likod ng aking bookshelf at kalmadong naglakad patungo sa front door. Ang aking mga hakbang ay sukat-sukat, hindi nagmamadali. Matagal ko nang natutunan na ang panic ay kaaway ng kaligtasan. Binuksan ko ang pinto. 2 uniformed officer ang nakatayo sa aking veranda. Ang mga badge ay kumikinang sa dilaw na ilaw ng porch. Sa likuran nila, isang patrol car ang nakapark sa driveway. Ang mga ilaw ay kumikislap ng tahimik. At sa likuran ng mga officer, nakatayo sa walkway na may luha na umagos sa kanyang mukha ay ang aking asawa na si Yelena. Nakasuot siyang silk robe na binili ko para sa aming anniversary. Ang kanyang maitim na buhok ay nakalayag sa kanyang balikat. Ang kanyang maskara ay tumatakbo sa perpektong guhit sa kanyang mapiski. Mukha siyang wasak, broken-hearted. Parang isang babae na ang mundo ay kakasira lang. Siya ay isang kahangahangang artista. Kailangan kong aminin iyon. Ginong Victor Andreevich Sokolov, ang lead officer, bata pa, siguro mid, 3 Ts, na may nameplate na nakasulat na Petrov, ay may kamay na nakapatong sa kanyang service weapon. Ikaw ay inaaresto dahil sa panloloko, embezzlement, at pagnanakaw. May karapatan kang manahimik. Anuman ang iyong sabihin ay maaring at gagamitin laban sa iyo sa korteng batas. Patuloy niya ang pagbigkas ng aking mga karapatan, ngunit hindi ako nakikinig. Tinitingnan ko si Yelena. Ang paraan ng pagpunas niya sa kanyang mga mata gamit ang tissue na nakahanda na sa bulsa ng kanyang robe. Ang paraan ng pahilik niya sa porch railing na parang maaring bumaksak anumang oras. Ang paraan ng isang beses niyang pagsulyap sa akin, isang segundo lang na may tingin ng purong tagumpay bago ipagpatuloy ang kanyang pag-arteng kalungkutan. Akala niya ay nanalo na siya. Wala siyang ideya. Naintindihan mo ba ang mga karapatang ito na ipinaliwanag ko sa iyo? O, lumiko ka, pakiusap. Ang mga kamay sa likod, sumunod ako. Ang mga handcuffs ay malamig laban sa aking mga pulso. Isang sensasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng 8 taon. Hindi mula nung huling pagkakulong ko, noon ay nasa isang warehouse sa labas ng Moscow. Napapalibutan ng na lalaking gustong putulin ako at ibalik sa Moscow sa isang body bag. Ang mga handcuffs na ito ay halos parang nostalgic. Victor, tumakbo si Elena pasulong umaabot sa akin. Ang kanyang boses ay pumutol sa perpektong calibrated na paghihirap. Sobrang paumanhin. Ayaw kong maniwala. Pero ang ebidensya, tumigil siya, umiyak. Paano mo magagawa ito sa amin? Sa aming maanak, tinitigan ko siya, talaga. Tinitigan ko ang babaeng pinakasalan ko 13 taon na ang nakalipas, ang ina ng aking mga anak, ang taong pinakakatiwalaan ko higit sa sinuman sa mundo. Alagaan mo si Anya at si Dima, sabi ko ng mahina. Sabihin mo sa kanila na mahal ko sila. Gagawin ko. Hinawakan niya ang aking mukha. Malamig ang kanyang mga daliri. Sobrang paumanhin, Victor. Hindi ako sumagot. Inakay ako ni Officer Petrov patungo sa patrol car at tinulungan akong umupo sa likurang upuan. Habang papalayo kami sa bahay, tumingin ako sa rear window. Si Yelena ay nakatayo sa franda na nanonood sa akin na umalis. Ang kanyang kamay ay nakadikit sa kanyang bibig sa isang kilos ng shock. Ngunit nakita ko ang kanyang ngiti. Sandali lang, nang akala niyang walang nakatingin,
Ang maskara ay nadulas. Ang kanyang mga labi ay umangat pataas. Ang kanyang mamata ay kumislap sa kasiyahan. At mukha siyang eksaktong kung ano siya isang babae na kakasira lang, kanyang asawa at nakaligtas dito. O kaya akala niya, ang biyahe patungo sa istasyon ng pulis ay tumagal ng 18 minuto. Ginugol ko ito sa katahimikan. Nanonood sa madilim na kalye na dumadaan. Pinabalik sa isip ang timeline. Tatlong buwaning paghahanda. 47 oras ang audio recordings. Mahigit 200 litrato. Bank records. Email chains. Text messages. Video. Surveillance. Lahat ng kailangan ko upang sirain si Yelena, si Arkady, at ang kanilang buong pagsasabuatan. Pinayagan ko ang aking sarili na maresto dahil kailangan kong maging opisyal ito. Kailangan kong may record ang mga kaso. Kailangan ng police department na i-process ako. Ilagay ang aking impormasyon sa kanilang sistema. Lumika ng paper trail na hindi mapag-alinlanganan o ma-dismiss. At kailangan kong si Elena ay lubusang maniwala na siya ay nanalo. Dahil kapag akala ng mga tao na nanalo na sila, nagiging kampante sila, nagdiriwang sila, nakakamali sila. Si Elena ay malapit nang gawin ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Tahimik ang istasyon ng 2:30 ng madaling araw. Ilang officer sa kanilang mga mesa, isang lasing na natutulog sa holding cell, ang mababang hum ng fluorescent lights at computer fans. Inakay ako ni Officer Petrov sa processing area. Tinanggal ang aking handcuffs at sinimulan ang intake procedure. Walang lamanin ang iyong mabulsa. Pakiusap. Sumunod ako. Wallet, telepono, susi, isang dakot ngang barya. May armas, matutulis na bagay. Anumang makakasakit sa sarili o sa iba? Wala. Maupakaroon. Kailangan kong iron ang iyong impormasyon. Nakaupo ako sa plastic chair laban sa dingding habang naktype si Petrov sa kanyang computer. Mukha siyang bored. Ginagawa ang routine arrest. Siguro akala niya ay isa na naman akong white-collar criminal, isang accountant na nahuli na may kame sa cookie jar. Wala siyang ideya. Pinanut ko siyang i-type ang aking pangalan, aking petsang kapanganakan, aking identification number. Pinanut ko siyang pindutin ang enter, pinanut ang sistema na magproseso, at pagkatapos ay pinanud ang pagbabago ng kanyang mukha. Una ay paggalito. Kumunot ang kanyang bahagyang naktango ang kanyang ulo sa gilid. Pagkatapos ay sorpresa. Lumawak ang kanyang nga mata. Natigilan ang kanyang nga daliri sa keyboard. Pagkatapos ay takot. Namutla ang kanyang mukha. Bumuka ang kanyang bibig. At itinulak niya ang sarili palayo sa mesa na parang kinagat siyang computer. Ano to? Humilig siya pasulong. Binasa ang isang bagay sa screen, pagkatapos ay itinulak muli. Hindi maari. Nagtype siyang iba pa. Pindot enter. Binasa ang resulta. Nagsimulang manggatal ang kanyang kamay. Officer. Kalmado at curious ang aking boses. May problema ba? Hindi siya sumagot. Nakaabot na siya sa kanyang telepono. Nagdial ng manumero gamit ang nanganginini na madaliri. Captain, si Petrov ito. Kailangan kitang pumunta rito ngayon. Sandali. Oh, sir, ngayon. Alam ko kung anong oras. Hindi ito maaring mahintay. Isa pang sandali. Hindi ko may paliwanag sa telepono. Kailangan mong makita mismo. Ibinaba niya ang tawag. Tinitigan ako. Tinitigan ang screen. Tinitigan ako muli. Ginong Sokolov. Kailangan kong hilingin sa iyo na sumama sa akin. Ililipat ba ako sa holding cell? Hindi, sir. Sa interview room. At nagdalawang isip siya na parang hindi sigurado kung paano bigkasin ang gusto niyang sabihin. Gusto mo bang kape? Tubig? Anumang bagay? Ngayon ay opisyal na akong interesado. 2 minuto na ang nakalapas. Ako ay isang fraud, suspect na may handcuffs. Ngayon ay inialok ako ang refreshments. Ginawa ang sistema ang trabaho nito. Kape ay maganda. Itim, walang asukal. Oh, sir. Inakay niya ako sa isang maliit na interview room. Beige na dingding.
metal table, dalawang upuan, at iniwan akong mag-isa. Hindi nakalok ang pinto sa likuran niya. Sa maliit na bintana, nakita ko siyang nag-usap ng urgent sa ibang officers. Nag-gesture patungo sa kanyang computer, gumagawa pa ng tawag. Nakaupo ako at naghintay. Sa loob ng 5 minuto, dumating si Captain Sergei Petrov. Siya ay mid, 50s, mataba, na may pagod na mga mata ng isang lalaking nakakita ng masyado sa loob ng 30 taon sa serbisyo. Pumasok siya sa interview room ng walang katok. May folder sa kamay, may muhang ganap na pagalito. Ginong Sokolov. Ako iyon. Umupo siya sa harapan ko, inilagay ang folder sa mesa, at tinitigan ako ng matagal. Ako ay pulis sa loob ng 32 taon, sabi niya sa wakas. Akala ko nakita ko na ang lahat, pero hindi pa ako nakakita file na katulad nito. Ano ang sinasabi aking file? Binuksan niya ang folder. Alam ko na kung ano ang nasa loob. Ayon sa aming sistema, ikaw ay person of interest sa eksaktong zero na ongoing investigations. Wala kang criminal record, walang outstanding warrants, walang traffic tickets. Tumigil siya. At hindi ka rin umiral. Hindi ako umiral. Ang iyong fingerprints ay naka. Flag. Level 5 classification access, restricted sa federal agencies, na may top secret clearance. Tumingala siya sa akin. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng level 5? Junong Sokolov. May ideya ako. Ibig sabihin nun, anuman ang ikaw, sinuman ka, ikaw ay higit pa sa aking antas. Ibig sabihin ay hindi ko man lang dapat malaman na umiral ka, lalo na ikaw ay nakaupo sa aking interview room ng 3:00 madaling araw. Bumukas ang pinto. Pumasok si Officer Petrov na may kape ko, inilagay ito ng maingat sa harapan ko, at umatras sa sulok ng kwarto na parang natatakot siyang lumapit ng masyado. Nagawa ko na ang matawag. Patuloy ni Captain Petrov. Ang FSB Field Office, ang Ministry of Justice, lahat ng naisip ko na maring may sago. Alam mo ba kung ano ang sinabi nila sa akin? Curious ako. Sinabi nila sa akin na hawakan ka, huwag kang pakawalan, huwag kang tanungin, huwag gawin ang anumang bagay maliban sa maghintay. Humilik siya sa kanyang upuan. May darating. Isang taong mataas ang posisyon. At hanggang sa dumating sila, dapat ko raw tratuhin ka na parang, at i-quote, isang visiting dignitary. Uminom akong kape. Masama ito. Ngunit nakainom na akong mas masahol sa mas masahol na lugar. Captain, maaari ba akong magtanong? Siyempre, ang fraud charges laban sa akin, ang ebidensya na isinumite. Alam mo ba kung saan ito galing? Binuksan niya ang folder. Anonymous tip na tinawag kahapon-hapon. Detalyadong akusasyon. Sumusuportang dokumentasyon. Victim statements mukhang airtight. Tumigil siya. Ngayon ay hindi na ako sigurado. Galing sa aking asawa. Ang tip. Tumaas ang kilay ni Petrov. Si Yelena Sokolova. Ang babaeng umiyak sa aking franda nang arestuhin ako ang inyong mga officer. Siya ang na-orkestra ang buong bagay. Ang forged documents, ang fake victim statements, lahat. Pinlano niya ito sa loob ne 3 buwan. Bakit ka naman i-frame ne iyong asawa sa fraud? Dahil may affair siya sa loob ne 3 taon kay Arkady Romanov. Dahil natuklasan niya ang gisang bank account sa aking pangalan na may 2 milyong rubles. At dahil akala niya kung maaresto at makonvict ako, maaari niyang i-divorce ako habang nasa kulungan ako at kunin ang lahat ang bahay, ang mga anak, ang pera. Tinitigan ako ni Petrov. Seryosong akusasyon iyan. Ginong Sokolov. Ito rin ay totu, at may ebidensya ako. 47 oras ng audio recordings, 200 litrato, video surveillance, bank records, at email chains na nagdodokumento sa bawat hakbang ng kanyang paksasabuatan. Kung mayroon kang lahat ng ebidensyang iyon, bakit hindi ka pumunta sa amin? Bakit mo pinayagan ang iyong sarili na maresto? Ngumiti ako.
Dahil kailangan kong maging on the record ang lahat. Kailangan kong isipin niya na nanalo siya. At kailangan kong nakaupo rito sa istasyong ito sa harap ng inyong mga officer at sistema kapag lumabas ang katotohanan. Bumukas muli ang pinto, pumasok ang isang lalaki, matangkad, pilak ang buhok, nakasuot ng suit na mas mahal pa sa sinasahod ng karamihan sa isang buwan. Gumagalaw siya ng may tahimik na kumpiyansa ng isang taong sanay na maging pinuno. Nakilala ko siya kaagad. Director Nikolai Ivanov ng FSB. Lahat kayo lumabas, sabi niya. Ngayon, tumayo si Petrov nang mabilis na halos matumba ang kanyang upuan. Nawala na si Petrov bago pa matapos magsalita ang direktor. Isinara ang pinto sa likuran nila. Iniwan akong mag-isa kasama ang isa sa pinakamakapangyarihang opisyal ng batas sa bansa. Umupo si Director Ivanov sa harapan ko. Spectre, sabi niya ng mahina. Matagal na. Direktor, nang matanggap ko ang tawag, hindi ako makapaniwala. Si Viktor Sokolov, inaresto dahil sa fraud sa isang suburban town malapit sa Moscow. Akala ko ay pagkakamali. Hindi pagkakamali. Ako mismo ang nag-ayos nito. Kumunot ang kanyang mamata. Inayos mo ang iyong sariling pag-aresto. Kailangan kong maproses sa sistema. Kailangan kong madokumento ng opisyal ang mga kaso at kailangan kong maniwala si Yelena na sinira niya ako. Ang iyong asawa, umiling siya ng dahan-dahan. Nabasa ko ang mga akusasyon, Victor. Panloloko, embezzlement, pagnanakaw sa mga kliyente. Alam mo ba kung ilan ang maaring mawasak ang kanilang karera dahil sa ganitong mga akusasyon? Alam ko, at sadya kong pinayagan itong mangyari. Humilig siya sa kanyang upuan. Pinag-aralan ako ng may matalas na mamatangang isang lalaking nagugol ng 40 taon sa pagbabasa ng mga tao. Bakit? Dahil si Yelena ay nagplano na sirain ako sa loop ang tatlong buwan. Siya at ang kanyang kasintahan na si Arkady Romanov ay gumawa ng forged documents, fabricated victim statements, at nakipag-ugnayan sa isang corrupt na abogado na si Polina Petrova upang bumuo ng fraud case laban sa akin. Ang layunin nila ay maresto ako, ay divorce, at ikulong habang kinukuha nila ang lahat ng mayroon ako. At alam mo na ito ay nangyayari? Natuklasan ko ito noong Enero. Ginagol ko ang huling tatlong buwan sa pagpapatakbo ng counterintelligence operation laban sa aking sariling asawa. Tahimik si Director Ivanov sandali. Nagpatakbo ka ng counterintelligence operation laban sa iyong asawa. Tina-target niya ang isang dating SVR operative. Hindi lang niya alam. Tumigil ako. May lahat ako, Director? Audio recordings ng kanya at Arkady na nagpaplano ng frame-up. Video ng kanya na nagfo-forge ng documents sa aking home office. Bank records na nagpapakita na binabayaran ni Arkady ang abogado. Text messages, emails, phone logs. Sapat na ebidensya upang kasuhan ang tatlo sa conspiracy, fraud, filing false police reports, at obstruction of justice. Nasaan ang ebidensyang ito? Sa isang secure na lokasyon. Kailangan kong tulong mo para ma-access ito. Ang aking laptop ay nakatago sa aking home office at naroon si Elena. Tumango si Director Ivanov ng dahan-dahan. Magpapadala ako ng team. Sisisigurado namin ang ebidensya at dadalhin ang iyong asawa para sa pagtatanong. Tinitigan niya ako, ang maanak, si Anya at si Dima. 12 at siyam. Natutulog pa sila sa bahay. Wala silang alam tungkol dito. Sisiguraduhin naming protektado sila. Iyon lang ang gusto ko, Director. Ang maanak ay inosente sa lahat ng ito. Tumayo siya. Inayos ang kanyang jacket. Alam mo, Victor, karamihan sa mga lalaki sa iyong posisyon ay hinarap ang kanilang asawa sa sandaling matuklasan ang affair. Magfa-file ng diborsyo. Lalaban sa korte, gagawang ang ingay. Pero hindi ikaw. Sanay akong maging pasyente. Pasyente, ngumiti siya ng bahagya. Ginyugol mo ang 18 taon sa infiltrating criminal organizations,
Binagsak mo ang mga cartel, arms dealers, human traffickers. Isa ka sa pinakamahusay na operative na mayroon kami. Tumigil siya, at akala ng iyong asawa na mas matalino siya kaysa sa iyo. Hindi niya alam kung sino ako. Hindi. Naglakad siya patungo sa pinto, pagkatapos ay tumigil at tumingin pabalik sa akin. Iyon ang bagay tungkol sa cover identities, di ba? Minsan ay masyadong mabuti ang ito. Ang taong pinakamalapit sa iyo ay hindi alam ang tunay na ikaw. Iniisip ko iyon sandali. Siguro iyon ang pinakamabuti. Siguro, pinuksan niya ang pinto. Manatili ka rito, Spectre. Magiging mahaba ang gabing ito. Ipapaliwanag ko kung sino talaga ako. Ang pangalan ko ay Viktor Andreevich Sokolov. Ipinanganak ako noong 1975 sa isang maliit na bayan malapit sa Moscow, anak ng isang manggagawa sa pabrika at isang guro. Ako ay isang ordinaryong bata sa karamihan ng aspeto. Disente ang grades, ilang kaibigan, isang tahimik na bata na gumugugol ng karamihan ng oras sa pagbabasa ng mga libro at pagkakalas ng mga electronics upang makita kung paano gumagana. Ngunit may isang talento ako na nagpagiba sa akin. Maaari akong maging sinuman. Nagsimula ito sa high school. Nag-adopt ako ng iba't ibang persona para sa iba't ibang sitwasyon. Ang class clown sa mga jocks, ang seryosong estudyante sa mga guro, ang sensitive loner sa mga babaeng gusto kong impress. Hindi eksaktong manipulation. Mas parang acting. Parang pagsusuot ng damit na akma sa okasyon. Noong nakarating ako sa universidad, pinahusay ko ang kakayahang ito sa isang bagay na mas sopistikado. Mari kong baguhin ang aking body language, speech patterns, buong demeanor upang tumugma sa anumang papel na kailangan kong gampanan. Mari kong kumbinsihin ang sinuman na ako ay kung sino man ang sinasabi ko. Napansin ito ngang SVR. Kinuha nila ako noong 1998, senior year ko sa kolehiyo. Isang lalaki sa gray suit ang lumapit sa akin pagkatapos ng klase, nagbigay ng business card, at sinabi ang 6 na salitang nagbago sa aking buhay. Kailangan ng iyong bansa ang iyong talento. 3 buwan pagkatapos, nasa training facility na ako malapit sa Moscow. Natututo ng mga kasanayan na magde-define sa susunod na 18 taon ng aking buhay. Surveillance, counter-surveillance, interrogation, resistance, hand-to-hand combat, weapons proficiency, demolitions, language. Sa yuli ay naging flue ako sa 7 wika. Ngunitang pangunahing kasanayan ko ay infiltration, ang kakayahan kong maging ibang tao. Mag-adopt ng mga identity ng lubusan na minsan ay nakakalimutan ko rin kung sino talaga ako. Binigyan nila ako ng codename, Spectre. Sa loob ng 18 taon, ako ay isang multo. Nag-infiltrate ako ng drug cartels sa Colombia, arms dealing network sa Eastern Europe, human trafficking rings sa Southeast Asia. Ginugol ko ang mabuan. Minsan taon. Sa pagbuo ng covers, pagkakaroon ng tiwala, pagkolekta ng intelligence na nagbagsak sa ilan sa pinakamapanganib na criminal organizations sa mundo. Naresto akong 17 beses, binaril ng 3 beses, tinorture ng 2 beses. Nakita ko ang pagkamatay ng mga kaibigan. Pinatay ko ang mga taong kailangang patayin. At sa lahat ng iyon, nanatili akong invisible. Isang specter. Noong 2016, ako ay 41 taong gulang. May 2 akong anak, si Enya na 4 at si Dima na 1 at isang asawa na akala ay IT consultant ako na madalas magbiyahe para sa trabaho. Namiss ko ang unang hakbang at unang salita at hindi mabilang na bedtime stories. Nakakita ako ng bagay na nagbibigay sa akin ng nightmares na hindi ko may paliwanag sa sinuman. Pagod na ako, kaya nagretiro ako. Inayos ng ahensya ang aking pension fund, 200 milyong rubles, isang buhay ng danger pay at hazard bonuses, at isang cover story, Viktor Sokolov, IT consultant, boring, madaling kalimutan, eksaktong kailangan ko. Akala ko sa wakas, ay magkakaroon ako ng normal na buhay, asawa, mga anak,
Backyard barbecues at soccer games, at tamad na linggo ng umaga. Mali ako. Nakilala ko si Yelena nung ikibinon sa isang maikling bakasyon sa pagitan nega operasyon. Siya ay nagtatrabaho bilang event planner para sa isang charity gala na dinaluhan ko. Maganda at charming at eksaktong kailangan ko. Pagkatapos na 6 na buwan undercover sa isang Russian arms network. Nag-usap kami ng maraming oras. Nagpalitan ng numero. Nag-dinner ang sumunod na linggo. Mukha siyang napaka-normal, napaka-refreshing, napaka-blessed na normal. Sa loob ng 6 na buwan, ay in love na ako. Sa loob ang isang taon ay kasal na kami. Ang aking handler, si Harlan Northwood, ay binabalaan ako. Nakakita na siyang masyadong maraming operatives na nag-asawang civilian women at nakita ang mga kasal na gumuho sa bigat ng mga lihim at kawalan. Hindi niya alam kung sino ka, sabi niya. Ano ang mangyayari kapag nalaman niya? Hindi niya malalaman. Lahat ay nalalaman sa huli, Victor. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. In love ako at arrogant at naniniwala. Akong marikong. I compartmentalize ang aking buhay magpakailanman. Ipinanganak si Anya noong 2012, si Dima noong 2015, at sa loob ng ilang taon, mukhang perpekto ang lahat. Namiss ko ang mga birthday at anniversary dahil sa business trips. Umuwi ako na may makasukat na hindi ko may paliwanag. Gumising ako na sumisiga mula sa nightmares tungkol sa mga bagay na hindi ko may bahagi sa sinuman. Ngunit mukhang naintindihan ni Yelena. Hindi siya nagtutulak. Hindi nagdemanda ng mga sagot. Hindi tinatanong ang mga inconsistencies sa aking mga kwento. Sa pagbabalik tanaw, sa tingin ko iyon ang unang red flag. Ang normal na asawa ay magiging suspicious. Ang normal na asawa ay gustong malaman kung bakit nawawala ang kanyang asawa ng mga linggo. Bakit umuwi na may pasa? Bakit minsan ay nakatitik sa dingding ng oras-oras nang hindi nagsasalita? Hindi kailanman nagtanong si Elena dahil wala siyang pakialam. Pinakasalan niya ako para sa akala niyang may bibigay ko, stability, comfort, yaman. Nang magretiro ako noong 2016 at lumipat kami sa isang katamtamang suburban house na may katamtamang kita, nagsimulang maging disappointment. Inasahan niya ang higit pa. Inasahan niya na ang business trips ay magiging lavish lifestyle. Hindi isang 3-bedroom house na may Honda sa driveway. Unti-unti kong napansin ang pagbabago, ang pagniwi kapag tinitingnan ang kanyang closet, ang mga reklamo tungkol sa bakasyon ng mga kapitbahay, ang paraan ng pagtingin niya sa alahas ng ibang babae na may halos nakatagong inggit. Sinubukan kong gawing masaya siya. Ginulat ko siya ng biyahe, regalo, romantic dinners, ngunit walang sapat kailanman, laging may gusto siyang higit pa, may mas mabuti na nararapat sa kanya. Noong 2020, kami ay estranghero na nagbabahagi ng bahay. Natutulog kami sa parehong kama, ngunit halos hindi na hahawakan. Kumakain kami ng makasama, ngunit bihirang mag-usap, ang maanak ang tanging dahilan kung bakit kami pa rin gumagana bilang pamilya. Dapat ay nakita ko ang darating. Ngunit pagkatapos ng 18 taon ng pagbabasa ng mga tao, pagtuklas ng mga kasinungalingan at nakatagong agenda, pinabayaan ko ang aking guard sa taong pinaka-pinakakatiwalaan ko, iyon ang aking pagkakamali. Natuklasan ko ang affair noong Nobyembre 2023. Hindi intuition ang nagbigay ng senyales. Ito ay training. Ang matatandang gawi ay mahirap mamatay. Kahit sa civilian life, natakpuan ko ang aking sarili na nakachatalog ng mga detalye. Napapansin ang nga pattern, nag-iimbak ng impormasyon na maaring maging kapakipakinabang balang araw. At sa loop ng ilang buwan, ang mga pattern ay nagsimulang magdagdag. Ang telepono ni Yelena, laging nakaharap pababa sa mesa. Bagong passwords sa kanyang mga account na binago ng walang paliwanag. Business trips na nakakasabay sa aking mga kawalan. Mabiyahe na kalaunan ay natuklasan kong hindi niya talaga ginagawa. Nag-install ako ng surveillance. Hindi sa kanyang telepono. Hindi sa kanyang computer masyadong obvious.
masyadong madaling matuklasan. Sa halip, naglagay ako nga maliliit na kamera sa bahay. Nakatago sa mga lugar na hindi niya kailanman iisipin. Binantayan ko ang kanyang magalaw sa pamamagitan ng GPS sa kanyang sasakyan. Nag-set up ako ang alerts para sa anumang malalaking withdrawal mula sa aming joint accounts. Sa loob ng isang linggo, may kumpirmasyon ako. Si Arkady Romanov, 44 taong gulang, mayamang negosyante, old money family, ang uring lalaking nagsusuot ng mamahaling suit at nagmamaneho ng mamahaling sasakyan at akala niya ay may karapatan siya sa anumang gusto niya, kabilang ang aking asawa. Nagkikita sila sa mga hotel. Nagbabiyahe sila ng magkasama habang nagtatrabaho ako. Nagpapalitan sila ng regalo, mensahe, pangako. Sinabi niya sa kanya na iwan niya ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanya na iwan niya ako. Pinanood ko ang lahat sa loob ng 2 buwan, wala akong ginawa. Nanood lang, nakolekta ng ebidensya, bumuong file, at pagkatapos noong Enero 2024, natuklasan ko ang isang bagay na mas masahol. Natuklasan ni Yelena ang aking pension fund. Hindi ko alam kung paano. Baka sinilip niya ang aking mapapeles. Baka nahire siyang isang tao upang tingnan ang aking pananalapi. Baka tinulungan siya ni Arkady. Ngunit natuklasan niya ang 200 milyong rubles na nakaupo sa isang account na wala siyang alam. Akala niya ay nagtatago akong pera mula sa kanya. Akala niya ay nagnanakaw ako sa mga kliyente. Nag-embezzle ng pondo. Bumubuong lihim na yaman habang nagpapanggap na katamtamang IT consultant. Bahagyang tama siya. Nagtatago ako ng pera, ngunit hindi ninakaw na pera. Pera na kinita ko sa loob ng 18 taon ng pagmamalasakit sa buhay ko para sa aking bansa. Pera na sa akin ng legal at protektado ng batas federal. Hindi niya alam yon. Wala siyang alam tungkol sa aking tunay na nakaraan. At nagdesisyon siyang gamitin ang perang iyon bilang kanyang exit strategy. Ang fraud scheme ay ideya ni Arkady. Nalaman ko ito mula sa mga recordings. May karanasan siya sa financial crimes, nakaligtas sa shady dealings sa loob ng mga taon, at nakita niya ang oportunidad. Kung maaari nila akong i-frame sa fraud, ako ay maresto at halos tiyak na makonvict. Habang nakaupo ako sa bilangguan, mari akong i-divorce ni Yelena, kunin ang bahay at mga anak, at sa kalaunan ay matuklasan ang nakatagong pera. Dinala nila si Polina Petrova, isang abogado na kilala ni Arkady mula sa nakaraang pakikitungo. Tinulangan niya silang bumuo ng framework, forged client complaints, fabricated evidence ng embezzlement, isang paper trail na direktang tumuturo sa akin. Sila ay thorough. Kailangan kong bigyan sila ang credit para dun. Kung ako ay ibang tao, kung ako ay ang mild-mannered IT consultant na pinanggagapang ko, gagana ang plano nila, ngunit hindi ako ibang tao. Ginugol ko ang 3 buwan sa paghahanda ng aking counter-operation. Pinayagan ko silang maniwala na hindi natuklasan ang kanilang plano. Ipinagpatuloy ko ang aking normal na routine, pumunta sa trabaho, umuwi, naglaro sa aking mga anak, natulog sa tabi ng aking asawa nang hindi kailanman ipinakita sa kanya ang galit na nag-apoy sa loob ko. Nakolekta akong ebidensya. Bawat usapan sa pagitan ni Yelena at Arkady ay na-record. Bawat dokumentong kanyang ginawa na ipakita, bawat bayat na ginawa ni Arkady kay Polina ay na-trace. Bumuo akong kaso na napakahigpit na walang hurado sa mundo ang makakawala sa kanila. At naghintay ako. Naghintay ako na sila ay bitawan ang kanilang bitag. Naghintay sa anonymous tip sa pulis. Nahintay sa 2A. Na pag-aresto na magpapaniwala sa kanila na nanalo sila. Dahil alam ko ang isang bagay na hindi nila alam. Sa sandaling isumite nila ang mga huwad na kaso, sila ay nag-commit ng federal crimes. At sa sandaling ihaya ko ang aking tunay na pagkakakilanlan, ang makasong iyon ay iimbestigahan ng mga ahensya na mas makapangyarihan kaysa sa anumang lokal na police department. Akala ni Yelena ay sinisira niya ang isang walang kwenta.
Sa toto ay sinisira niya ang kanyang sarili. Dumating ang FSB team sa aking bahay ng 30 grang madaling araw. Pinanood ko mula sa isang monitor sa istasyon ng pulis habang sila ay huminto sa unmarked vehicles na palibutan ng ari-arian at kumatok sa front door. Sumagot si Elena sa kanyang bathrobe, mukhang nalilito pagkatapos ay natakot nang ipaliwanag nila kung bakit sila naroon. Gen Sokolova, may warrant kami upangi. Search ang lugar na ito. Mangyaring lumabas. Ano? Bakit kakadating lang naresto ang aking asawa? Ito ay may kaunayan sa pag-arestong iyon, mangyaring makipagtulungan. Natagpuan nila ang aking laptop eksaktong kung saan ko ito itinago. Natagpuan nila ang surveillance equipment, ang external hard drives, ang backup files na inilagay ko sa fireproof safe sa garahe. Lahat ay nakatalog, natag, at inalis bilang ebidensya. At pagkatapos ay natakpuan nila ang isa pang bagay. Sa home office ni Elena, ang isa na akala niya ay hindi ko kailanman pinapasukan. Natuklasan nila ang isang tumpok ng forged documents. Client complaints na ginawa sa kanyang computer. Fake invoices na may kopya at paste ng aking pirma. Isang draft ng anonymous tip na ipinadala niya sa pulis. Pinanatili niya ang lahat. Ang ilang kriminal ay matalino upang sirain ang ebidensya. Si Yelena ay hindi isa sa kanila. Nang 6 a.m., siya ay may handcuffs na. Nang 7:00 a.m., siya Arkady Romanov ay na. Pick up sa kanyang downtown apartment. Nang 8:00 a.m., si Polina Petrova ay naaresto sa kanyang law office, napapalibutan ng mga kliyente at kasamahan na nanonood ng may horror habang inilalabas siya ng federal agents. At nang 9:00 a.m., ako ay nasa bahay na. Natutulog pa rin si Anya at si Dima nang pumasok ako sa front door. Ang biyanan ko, ang ina ni Elena, na tinawag upang bantayan ang anak, ay nakatayo sa living room na mukhang nalilito at galit. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Nasaan ang aking anak? Sa federal custody. Naresto siya dahil sa conspiracy, fraud, at filing false police reports. Impossible iyon. Hindi kailanman gagawin ni Yelena iyon. Ginawa niya. May patunay ako. At ngayon ay haharap siya sa mga konsekwensya. Naglakad ako palampas sa kanya pataas sa hagdan patungo sa magkwarto kung saan natutulog ang aking mga anak. Si Anya ay nakakuyom sa kanyang stuffed rabbit. Ang kanyang maitim na buhok ay nakakalat sa unan. Si Dima ay nakahiga sa likod, bibig na bukas, gumagawang maliliit na hilik na namis kunang maraming gabi sa loob ng mga taon. Nakatayo ako sa pintuan, nanonood sa kanilang paghinga. Sila ang taong mahalaga, hindi si Elena, hindi si Arkady, hindi ang pera o ang bahay, o anumang iba pa, tanging ang aking mga anak. Ginugol ko ang 18 taon sa pagprotekta sa mga estranghero. Ngayon ay poprotektahan ko ang 2 taong talagang nangangailangan sa akin. Ang mga paglilitis ay naganap sa sumunod na taon. Si Yelena, Arkady, at Polina ay bawat isa ay kinasuhan ng conspiracy to commit fraud, filing false police reports, at obstruction of justice. Ang ebidensya laban sa kanila ay overwhelming. Hindi lamang ang aking recordings at surveillance, kundi ang sariling investigation MFSB na natuklasan ang karagdagang mga krimen na hindi ko man lang alam. Si Arkady lumalabas ay nag-embezzle mula sa kanyang sariling kumpanya sa loob ng mga taon. Plano niyang gamitin ang bahagi ni Elena sa aking nakatagong pera upang takpan ang kanyang mapakalugi bago mapansin ng sinuman. Nang magsimulang hilahin ng mga investigador ang thread na yon, gumuho ang kanyang buong financial house of cards. Nag-plead guilty siya upang maiwasan ang paglilitis, 15 taon sa federal prison. Sinubukan ni Polina na lumaban. Inangkin niya na manipulahin siya ni Yelena at Arkady na wala siyang ideya na ang mga dokumentong tinulungan niyang gawin ay huwad.
Hindi naniniwala ang hurado sa kanya. 10 taon, at si Yelena. Nagpunta siya sa paglilitis. Nagire siya ng pinakamahusay na abogado na mabibili ng pera. Ang pera ni Arkady ang natitira nito. At nilabanan niya ang bawat kaso ng lahat ng kaya niya. Hindi sapat, sinira siyang ma-recordings. Ang kanyang sariling boses na nagpaplano ng aking pagkawasa ay nagpatugtog sa open court para marining lahat. Ang kanyang smug na tawa habang tinatalakay ang pagkuha sa aking mga anak. Ang kanyang malamig na kalkulasyon tungkol sa magkano ang pera na makukuha niya. Ang hurado ay nag-deliberate ng mas mababa sa 4 na oras, guilty sa lahat ng counts. 12 taon sa federal prison. Nasa courtroom, ako nang basahin ang hatol. Pinanood ko ang pagkagumong ang kanyang mukha. Pinanood ko siyang lumingon sa akin na may isang bagay na parang desperasyon sa kanyang mamata. Victor, sabi niya, pakiusap, ang anak ay alagaan. Sabi ko sa akin. Naklakat ako palabas na courtroom at hindi na tumingin pabalik. Ang pagpapaliwanag ng lahat kay Anya at Dima ay ang pinakamahirap na bagay na ginawa ko. Hindi ang mapag-aresto, hindi ang manapaglilitis. Hindi ang anumang operational challenges na hinarap ko sa aking mana taon sa ahensya. Ang pagupo kasama ang aking 12 taong gulang na anak na babae at 9 taong gulang na anak na lalaki at ipaliwanag kung bakit pupunta sa bilangguan ang kanilang ina. Pinapanatili ko itong simple, age-appropriate. Sinabi ko sa kanila na ang kanilang ina ay gumawa ng ilang napakasamang pagpili na lumabag siya sa batas at kailangan niyang harapin ang mga konsekwensya sa kanyang ginawa. Dahil ba sa iyo? Tanong ni Anya. Ginawa ba niya ang isang bagay na masama sa iyo? Oh, sweetheart. Sinubukan niyang saktan ako, pero nahuli siya. Okay ka ba? Okay ako, at nandito ako para sa inyo, pareho sa inyo, palagi. Hindi masyadong nagsalita si Dima. Umakyat lang siya sa aking kandungan at yumakap, nang mahigpit tulad ng bata pa siya at may natakot sa kanya. Yumakap din ako pabalik. Sa mga sumunod na buwan, nanatili kami sa isang bagong routine. Kumuha ako ang consulting job na nagpapahintulot sa akin na magtrabaho mula sa bahay. Tinulungan ng ahensya na ayusin ito, isang huling pabor para sa isang dating operative. Nagluluto ako ng almusal tuwing umaga, dinadala ang mga bata sa paralan, tinutulungan sa homework, dumadalo sa bawat soccer game at dance recital. Sa wakas ay ang ama ako na dapat ay naging mula sa simula. Tinatanong ng mga bata tungkol sa kanilang ina. Minsan ay nag-ayos akong supervised phone calls, pinadali ang mga pagbisita sa federal prison kung saan siya nakakulong. Ayaw kong maput nila siya. Ayaw kong lumaki sila na may ganitong lason sa kanilang nga puso. Ngunit hindi rin ako na kunwaring inosente siya. Nang sila ay sapat na gulang na, ipinakita ko sa kanila ang ilan sa ebidensya. Hindi ang pinakamasama, ngunit sapat upang maunawaan na ang kanilang ina ay gumawang makapagpili na may konsekwensya. Bakit niya ginawa? Tanong ni Anya sa akin minsan. Hindi ba niya kami mahal? Sa tingin ko mahal niya kayo, sabi ko nang maingat. Ngunit mas mahal niya ang pera at ginawa niya ang pagkakamali na isipin na pareho ang mga bagay na iyon. Hindi sila pareho. Hindi sweetheart, hindi sila pareho. 2 taon na ang lumipas mula sa gabing iyon. Ako ay 51 na ngayon. Naninirahan pa rin sa parehong bahay. Bagaman muling pinayos ko ang karamihan sa mga kwarto, tinanggal ang nga bakas ni Yelena, pinalitan ng litrato ko at ng anak, ma-artwork na ginawa niya. Mga certificate mula sa Baseball League ni Dima. Si Anya ay 14, teenager na may lahat ng drama at intensity na kasama nito. Natuklasan niya ang makeup at mga lalaki at social media, at pinapanatili niya akong alerto sa mga paraan na walang CIA training ang naghanda sa akin. Si Dima ay 11. Siya ay mas tahimik kaysa sa kanyang kapatid na babae, mas introspective. Gusto niya ang mga computer tulad ang kanyang ama.
bagaman hindi niya alam ang kalahati nito. At siya ay bumubuo na ang mga program na nagpapahanga sa kanyang mga guro. Alam na nila kung sino ako ngayon. Hindi lahat. Hindi ang mga pangalan ng mga operasyon, hindi ang mga taong pinatay ko, hindi ang pinakamadilim na kabanata ng aking karera, ngunit ang malalaking linya. Alam nila na ang kanilang ama ay isang government operative. Alam nila na ginawa niya ang mapanganib na trabaho sa mahabang panahon. Alam nila na nagretiro siya upang maging kasama sila. Ipinakita ko kay Anya ang aking Medal of Intelligence Merit noong nakaraang taon. Ito ang pinakamataas na award na ibinibigay ng SFAR sa kanyang mga officer. Itinago ko ito sa loob ng mga taon, ngunit gusto kong maunawaan niya na ang buhay ng kanyang ama ay hindi laging boring na IT consulting. Spy ka ba? Tanong niya ng malalaki ang mata. Uri niyon. Ang galing naman. Tumigil siya. Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi ka maloloko ni Mami? Bahagi niyon. Karamihan, dahil mahal na mahal ko kayo ni. Di makaya hindi ko hinayaan na kunin ka ninuman sa akin. Yumakap siya sa akin ng mahigpit, matindi, ang uringang yakap na ibinibigay niya nung maliit pa siya. Mahal kita, Dad. Mahal din kita, sweetheart. Nakipag-ugnayan si Director Ivanov, ilang buwan na ang nakalipas. Kailangan ng ahensya ng mga consultant. Sabi niya, mga experienced operatives na maring magpayo sa kasalukuyang mga operasyon nang hindi na babalik sa field. Magandang bayad, flexible hours, isang paraan upang gamitin ang aking mga kasanayan nang hindi ipagsapalaran ang aking buhay. Sinabi ko sa kanya na pag-isipan ko, ang katotohanan ay hindi ako sigurado kung gusto kong bumalik sa mundong iyon kahit sa advisory capacity. Ginugol ko ang 18 taon bilang isang multo. Ayaw ko ng maging multo. Gusto kong maging ama. Isang tunay na ama. Presente, available. Ang taong tinatakbuhan ng aking mga anak kapag sila ay natatakot o masaya o nalilito. Mas sulit iyon kaysa sa anumang misyon. Minsan iniisip ko si Elena, hindi madalas. Karamihan ay nalampasan ko na ang galit at pakakanulo. Ngunit paminsan-minsan sa hating gabi, inisip ko kung ano ang ginagawa niya, kung pinagsisihan niya ang kanyang ginawa, kung iniisip niya ang mga anak na nawala sa kanya. May 7 taon pa siya sa kanyang sentensya. Palayain siya kapag si Anya ay 21 at si Dima ay 18. Sa panahong iyon, sila ay maadulto na may kakayahang magpasya para sa kanilang sarili kung gusto nilang makaroon ng relasyon sa kanya. Hindi ko susubukang impluensyahan ang desisyong iyon. Anuman ang kanilang piliin, susuportahan ko sila. Ngunit hindi rin ako makukunwaring ang kanyang ginawa ay anumang bagay maliban sa kung ano ito isang kalkuladong pagtatangka na sirain ako at kunin ang lahat ng itinayo ko. Manunod siya habang mabulok ako sa bilangguan. Ilalaban niya ang aking mga anak laban sa akin. Kukunin niya ang aking pera, aking tahanan, aking dignidad ng walang pangalawang pag-isip. Hindi niya alam kung sino ako. Iyon ang kanyang pagkakamali. Ginugol ko ang 18 taon sa pag-aral na basahin ang mga tao, tuklasin ang mga kasinungalingan, makita sa mga maskara na isinusuot ng lahat. At nang subukan ng babaeng minahal ko na sirain ako, nakita ko rin sa kanya. Pinayagan ko siyang isipin na nanalo siya. Pinayagan ko siyang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. At pagkatapos ay kinuha ko ang lahat mula sa kanya, tulad ng plano niyang kunin ang lahat mula sa akin. Ang ilang tao ay tatawag nito na paghihiganti. Ako ay tinatawag itong hustisya. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Alam kong parang mula sa isang pelikula ito. Isang retired SVR operative na inaresto dahil sa fraud ng 2,0 madaling araw. Inihayag ang tunay na pagkakilanlan ng iFlag ng sistema ang kanyang classified file. Isang asawa na sumubok na iframe ang kanyang asawa. Hindi alam na isa siya sa pinakamahusay na decorated intelligence officers sa kasaysayan ng Russia, ngunit nangyari ito. Bawat salita, kumatok ang pulis sa aking pinto ng 2:07 madaling araw.
Inaresto nila ako para sa mga krimeng hindi ko ginawa. At sa loob ng ilang oras, natuklasan nila na hindi ako ang taong akala ng aking asawa na ako. Sir, bakit hindi mo sinabi sa amin kung sino ka talaga? Iyon ang tanong ni Director Ivanov sa akin. At ang sagot ay simple. Kailangan kong maniwala si Yelena na nanalo siya. Kailangan kong maging safe siya, confident, triumphant. Dahil doon nakakamali ang mga tao. Doon nila binababa ang kanilang guard. Akala niya ay sinisira niya ang isang walang kwenta. Mali siya. Ngayon gusto kong tanungin kang isang bagay. Ano ang gagawin mo kung susubukan ng iyong asawa na i-frame ka sa isang krimen? Lalaban ka kaagad, magirang maabogado, gagawang ingay, o mananahimik ka, mangongolektang ebidensya, at maghihintay sa perpektong sandali upang lumaban. Kailanman ba ay nakunwari kang mas mahina kaysa sa tunay na ikaw? Kailanman ba ay hinayaan mong isipin ng isang tao na nanalo na siya lamang upang ihayak na ikaw ang nasa kontrol sa buong panahon? I-drop ang iyong sagot sa mga komento. Binabasa ko ang bawat isa. Kung gumalaw sa iyo ang kwentong ito, pindutin ang like button. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan na marinig ito, lalo na sa sinumang na-underestimate na mga taong pinakamalapit sa kanila. I-comment ang iyong mainiisip sa ibaba at I-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang susunod na kwento. Kita-kita tayo sa susunod.